the gospel in advance. To na in advance ang gospel. Ano po yung gospel? Mabuting balita. Tapos sasabihin ng iba, wala anyang mabuting balita sa lumang tipan. Dahil ang mabuting balitaan niya, nandoon lang sa 27 books. Nagkakamali ka, kapatid. Maling-mali. Bakit po? Dito po ang liwanag na sinabi ni Apostol Pablo. Sinabi na ang ebanghelyo sa kanya. Ano yung ebanghelyo? All nations will be blessed through you. Lahat ng mga bansa ay pagpapalain sa iyo. Pero meron pa hong isang napakagandang pinaliwanag diyan na sumunod si Apostol Pablo. Kung napapansin nyo kanina yung tinapik ni Brother Darwin, bakit napakahalaga ng kalahian? Ito po kasi, tingnan nyo po yung sumunod. Sa verse 16 ng chapter 3 pa rin po ng Galatia, sabi po niya, the promises were spoken to Abraham and to his seed. Singular. Hindi ko sinabing mga seeds. Kung hindi, isa lang. To your seeds. To your seed. The scripture does not say, and to seeds. May S. Isa lang. Singular. Meaning, many people. But unto your seed, meaning one person who is Christ. So, pagbabalikan ulit natin yung Genesis 12:3, parang ganito po yan. All nation will be blessed to you and to your seed. Yun lang po ang ibig sabihin nun. Kaya napakahalaga po ng kalahian. Na kung saan, doon po natin matutuntun, no, malalaman kung ano po yung pinagmulaan ng lahi ng tagapagligtas, no, na si Kristo Jesus. Kaya tuloy po natin yung pagbasa. Ngayon po nung sinabi po yan kay Abraham, mga kapatid, wala pa po siyang anak. Bukod sa wala pa po siyang anak, hindi pa ho niya naisasagawa yung pinakatanda ng tipan nila, ng kasunduan. Bababawang ko. Kasunduan. Na ang nakapagitna doon sa kasunduan na may pangako, yung pagtutuli po ng balat na masama. So nung sinabi yan kay Abraham, para maliwanagan natin, Gentiles siya. Kasi hindi pa siya pagtutuli eh. Yun din po yung argumento po ni Apostol Pablo sa Galatia. Kasi meron ho kasi nung araw na tinatawag na racial discrimination. Kasi ang proud po nun Israel dahil nasa kanila ang tipan. Nasa kanila yung pangako. Nasa kanila lahat ng aral. Sa kanila kasi lahat binaba eh. No? Nasa kanila yung rights. No? Nagkaroon ng racial discrimination. Kaya po, ipinangaral yun ni Pablo at ang sinipi niya po, 12:3 ng Genesis. Nung sinabi yung kay Abraham, wala pa siyang anak. Kaya ang pangalan niya, Abram pa lang. Hindi pa ho talaga Abram. Tapos yung pangalan ng asawa niya, Sarai, hindi pa ho Sarah. At dito po, nung binanggit ito kay Abraham, wala pa ho siyang anak. Nakuha niyo po, wala pa siyang anak at ang age niya po noon ay 75. So notice niyo po yun. Nung pinaalis po siya sa sa Haran, ang age po niya 75, sumama sa kanya ang kanyang pamangkin na si Lot. No, mga kapatid. So tuloy lang po natin yung pagbasa. Ito po yung makikita natin in chapter 15 ng Genesis. Kasi sinabi sa kanya, lahat ng mga bansa papagpalain sa iyo at sa iyong binhi. May binanggit na binhi. Teka muna. Sabi niya parang, teka muna. Wala akong anak. may post na gano'n. Wala akong anak. So eto na. Eto na yun. No? 15 po ng Genesis, simulan ko po sa verse 3. And Abram said, you have given me no children. Hindi mo ako binigyan ng anak. So ito na. Sabi niya parang nag-aano siya eh.
Ngayon, parang may contradiction. Ang sabi mo, papagpalain sa akin at sa aking binhi ang lahat ng mga bansa. Kaya ito na. Parang kumbaga sana ito yung ribat. Hindi mo ako binigyan ng anak. Sabi niya, so, a servant in my household will be my heir o tagapagmana. Ang servant po niya noon, ang pangalan, Eleazar. So siya magiging tagapagmana ko. Lahat ng mga pag-aaring ibinigay mo sa akin, yumaman kasi siya dyan eh. At ang totoo, sa pagyaman po niya, yung lupa naging napakasikip na sa kanilang dalawa ng pamangkin niya. Nag-away na yung kanilang mga pastol. No? Sabi na nga, ganito, para wag tayo mag-away. Magkamag-anak tayo, parehas tayo lingkod ng Diyos, ganito na lang. Tumingin ka, kung ikaw ay pumunta roon, dito naman ako pupunta. Nakita po niya yung Sodoma at Gomora, napaka green, luntian yung kulay. Doon ako, maganda yung para sa mga hayop. Kasi nung araw po, natitrace yung kayamanan sa dami po ng hayop at sa dami ng alipin. So pumunta siya ron. No? At dito po, nag-rebat po si Abraham. Hindi mo naman ako binigyan ng anak eh. Ang magiging tagapagmana ng lahat ng kayamanang ipinagkaloob mo sa akin, pinagpala mo sa akin, yung aliping ipinanganak sa akin na si Eleazar. Pansinin niyo po ang sinabi ng Diyos sa kanya. Verse 4, then the word of the Lord came to him, this man will not be your heir. Ang tinutukoy po niya si Eleazar, hindi yan. Hindi yan ang magiging tagapagmana mo. But a son who is your own flesh and blood will be your heir. Lalabas mismo sa laman mo, kadugo mo. Yun ang magiging tagapagmana mo. He took him outside and said, look up at the sky and count the stars. Ang hirap po niyan. Wala pa akong makakabilang kung gaano karami ho yung bituin sa langit. Mauubos na yung buhay mo, hindi mo pa mabibilang yan kung gaano karami yan. Ganyan po yung sinabi ng Diyos kay Abraham. If indeed you can count them, then he said to him, so shall your offsprings be. Na ang tinutukoy talaga, ang Kristo, ang binhi na pinangakuan. Siya po yung nagpadami ng lahat. Gaya po ng talinghaga ho ng Panginoon sa Matthew, Mark, Luke, ang kaharian anya ng Diyos ay gaya ng binhi ng mustasa. Pinakamaliit. Pero pag tinanim, lumalaking gaya ng puno at ang lahat ng mga ibon ay pumaparoon. Magiging ganda niya yun. Kaya kapag binasa niyo yung chapter 2, ito po parang parang pinagdudugtong-dugtong lang natin. Di ba nung namatay po ang Panginoon sa pagtubos sa ating kasalanan, muli nagbangon pagkatapos ng 3 araw. Pag pumunta kayo ng Book of Acts chapter 2, ito na kaagad yung pagdami. Yung nakinig po sa aral ng mga apostol, ang naging resulta, 3,000 souls yung nabautismohan. Pag pumunta kayo ng chapter 5, another 5,000 souls yung nabautismo. Ibig sabihin, lumaki. Lumaki anya. Ganon yung tinutulad doon sa kaharian ng Diyos gaya ng binhi ng mustasa. So, the same din po na sinasabi dito ng Panginoon Diyos kay Abraham. At ang sabi po doon sa verse 6 ng 15 po ng Genesis, Abraham believed the Lord and he credited it to him as righteousness. No? Sumampalataya po si Abraham. 75 na siya. Sumampalataya po siya at ang age po ng kanyang asawa dito, 65. Kasi 10 years pong mas matanda si Abraham kay Sarai. 10 years po yung gap nila. At dito po, liliwanagin ko lang, si Abraham at saka si Sarai magkapatid. Iisa na lang yung kanilang tatay, pero magkaiba ng nanay. Nung araw kasi, pwede pa ho yun dahil hindi pa ho ganun karami ang tao. Dahil isa po sa utos ng Diyos, nung panahon na yan na konti pa yung tao, humayo kayo at magpakarami. No? Kaya hindi pa ho bawal yun noon, no, mga kapatid. Tuloy ko lang po yung pagbasa. So ito na po, sinabi na po ng Diyos yung promise kay Abraham. Sa yung laman, sa yung dugo, lalabas yung magiging anak mo, yung binhi. So sinabi po sa kanya, pero alam niyo po, minsan ang tao, nagkakaroon po siya ng tinatawag parang imposible.
75, 65 na yung asawa ko. Imposible. So ito po yung ginawa nila dahil imposible, nagkaroon po sila to make the story short ng man's effort. Ano po yung man's effort? Ito po yun. Sa Genesis 16, 1 to 4, ganito po ang man's effort. Di ba ang sabi ng Diyos, sa dugo mo mismo, sa laman mo mismo, sa dugo mo mismo. So ito po nangyari. Si Sarai nga na asawa ni Abram ay hindi nagkaanak sa kanya. At siya may isang alilang babae na taga-Ehipto na nagngangalang Agar. So ito po yung man's effort. At sinabi ni Sarai kay Abram, narito, ngayon ako'y hinadlangan ng Panginoon na ako'y magkaanak. Ipinamamahal ko sa iyo na sumiping ka sa aking alilang babae. Marahil magkakaanak ako sa pamamagitan niya. At dininig ni Abram ang sinabi ni Sarai. Agar na taga-Ehipto na kanyang alila pagkaraan ng 10 taon na makatahan si Abram sa lupain ng Kanaan at ibinigay kay Abram na kanyang asawa upang magimiping kay Agar at naglihi at nang makita niyang siya'y naglihi ay niwalang halaga niya ang kanyang Panginoong babae sa kanyang paningin. So to make the story short, ito po yung man's effort. Nung araw po kasi, ang tradisyon, kung hindi po magkaanak, ang pamamaraan po nila para magkaroon sila ng anak, yung kanilang aliping babae, ibibigay po nila na magiging asawa po, no? Nung kanyang asawang lalaki at sisiping at sa pamamagitan po noon, magkakaroon sila ng anak. No, mga kapatid, yun ho yung tradisyon ng mga tao nung panahon na yan. Kaya ang tawag po diyan, man's effort. Pero ang pangako ng Diyos kay Abraham, wag po kayong maliligaw. Ang sinabi ng Diyos, sa iyong dugo, sa iyong laman, lalabas yung binhi na aking ipinangako. So yun po yung man's effort. Kaya in the next chapter, muli, nagpakita po at nakipag-usap ang Diyos kay Abraham, 17:5. Sabi po niya, hindi na tatawagin ang ngalan mong Abram. Ito na po yun. Kundi Abraham ang magiging iyong pangalan, sapagkat ikaw ay ginawa kong ama ng maraming bansa. So dito po, from Abram, pinalitan po yung kanyang pangalan to Abraham. Bakit? Ang ibig sabihin po noon, ikaw ay ama ng maraming bansa. Tuloy ko po in verse 6. At ikaw ay aking gagawing totoong palaanakin. At papanggalingin ko sa iyo ang mga bansa at magbubuhat sa iyong mga hari. Verse 7. At aking pagtitibayin ang aking tipan sa iyo at sa iyong binhi. Muli na namang inulit. Sa iyong binhi. Ang tanong, ito po. May ibabangon akong tanong. Yung binhi bang tinutukoy ay yung man's effort na ginawa po ng kanyang asawa na si Sarai na ibinigay yung kanyang alilang babae na si Agar? Nasipingan niya for 10 years saka naglihi. Yung kaya yung binhin tinutukoy ng Diyos? Sa inyong palagay? Hindi po, kasi man's effort yun eh. Pagka ang Diyos ay nangako, tiyak yun, mangyayari. Pero po, tayong mga tao, pag tayo nangako, minsan po hindi nangyayari yan. Kaya may kasabihan, ang mga tao sa kapwa-tao, promises are made to be broken. Alam niya, no? Wag na tayo lumayo. No? Tao sa tao lang, pag babayaran kita bukas, ang daming bukas, kailan bukas yan? Pwedeng sa susunod na bukas, pwedeng sa susunod na taong bukas, o sa 2 taong pang bukas. Basta maraming bukas. Di ba? Ganyan yung tao ngayon eh. Gino-joke ka lang yan. Di ba? Ganon, tuloy natin. Sabi po niya in verse 7, aking pagtitibayan ang aking tipan sa iyo at sa iyong binhi pagkamatay mo sa buong kalahian nila. Natipang walang hanggan na ako'y magiging iyong Diyos at ang iyong binhi pagkamatay mo. Napakaliwanag, sinabi niya rito. Next po natin, verse 15. At sinabi po niya kay Abraham tungkol kay Sarai. So pansinin niyo po, kaya po ang pamagat, God Himself will provide, limited only to Abraham and her wife.
Sarah. Yung topic na ito. Sinabi ng Diyos kay Abraham tungkol kay Sarai na iyong asawa, huwag mo nang tatawagin ang kanyang pangalang Sarai, kundi Sarah ang magiging kanyang pangalan. Verse 16, at akin siyang pagpapalain at saka sa kanya bibigyan kita ng anak. Ang liwanag, sa kanya'y bibigyan kita ng anak. At the age of 65. Dito sa time na to, kasi may fast forward mamaya hindi pa ito. No? Nung pinaalis sila sa Haran, sa bayan ng Ur, ang age po nila is 75 si Abraham, 65 naman po si Sarai. Pero mamaya po may mga gaps po yan Mamaya makikita natin kung kailan po ng taon tinupad ng Diyos yung kanyang pangako na bibigyan kita ng anak kay Sarai. No? Tingnan niyo po kung gaano kahaba yung gap. Kasi po minsan ang mga tao mainipin, magpe-pray, Panginoon, sana po, bigyan niyo po ako ng ganito. Kailan? Now na. Minsan ganyan ang mga tao masyadong mainipin Pero mo, ginawa mo yung Diyos na genie. Ano po yung genie? Yung, I will grant you 3 wishes. Yung now na. Yung mga tao ganyan kainipin. Now na. Ngayon na agad. Panginoon, gusto ko magkaroon ng trabaho. Now na po. Ano ka? Genie? Ginawa mo genie yung Diyos? Ang pagtatanggap po ng trabaho, mayroon pong proseso. Tama yung salita, proseso. Mag-a-apply ka muna. Magpapasa ka ng resume. Di ba? Ngayon, interviewin ka. Hindi naman kagad. Mag-apply ka ng trabaho ngayon. Mamaya magsimula ka na. So may mga process, tama ho ba? Hindi naman ganun May mga prosesong dinadaanan bago ka matanggap. Minsan ang tao, ganyan ang gusto Yung nauna, yung nagmamadali, no? Dahil sa panliligaw, no? Ngayon mo niligawan, ngayon na kaagad, kayo na. Grabe naman yan. Samantalang si ang tagal ng ligaw. Si Jacob, 7 years naglingkod, tapos 7 years another dahil dinaya siya. Unang binigay yung mas matanda. Ganito yung tradisyon sa amin Tapos ikaw ngayon ka na nanligaw, kayo na agad. Nauna. Di ba? Ganyan ang gusto ng mga tao ngayon. Sana hindi tayo maging ganun. Mga kapatid, tuloy ko lang po yung pagbasa. At akin siyang pagpapalain at saka sa kanya bibigyan kita ng anak. Oo, siya'y aking papagpalain at magiging ina ng mga bansa. Ang mga hari ng mga bayan ay magmumula sa kanya. No? Verse 17, na magkagayon nagpartira pa si Abraham at nagtawa. Bakit po? At sinabi sa kanyang sarili, magkakaanak kaya siya na may 100 taon na? Pansinin niyo po nung pinaalis sila sa Haran, 75 ang edad niya. Dito po binabanggit niya ng banal na kasulatan, 100 na. So, ang nakalipas, 25 years, tama ho ba? Ang layo na ho ng gap, 25 years. Nagtawa siya, 100 taon na ako Kumbaga sa atin, di ba sa panahon natin ngayon, pag 100 ka na, meron ka daw matatanggap na 100,000. Di ba grant binibigay ng government? Tama, dahil centennial ka na. No? Kumbaga sa 100 na ako, magkakanak pa ako. Para kumbaga sa sa legal na madaling pag-catch up, kaya ko pa ba? Parang ganun yun di ba? Kaya pa ba? Di ba? Tuloy po natin yung pag-aaral. At magkakaanak kaya siya na may 100 taon na at manganganak pa kaya si Sarah na may 90 taon na. Nakita niyo po, 90 po yung asawa niyang si Sarah tapos siya naman po 100. Ang pagitan po nila 10 years. Ilagay po natin sa medical na termino. Sa medical po at saka sa science, pagka ikaw, babae, hindi ka na nireregla, malabo na sa nalabusaw na tubig na magkakaanak ka pa. Di ba? Ang labo na nun. How much more yung 90 ang age? At tapos yung asawa mo, 100. Kaya na dito po, yung binanggit, nagtawa siya. Dahil merong napakalaking tanong, kung posible ba? Pero para po sa sumasampalataya, mamaya ipapakita natin yan.
Diyos po kasi yung nangako. Hindi naman tao. Tuloy po natin ang pagbasa. Verse 18, 17-18. At sinabi ni Abraham sa Diyos, kahimanawari si Ismael ay mabuhay sa harapan mo. So yung tinutukoy niya, ang pag-asa niya, si Ismael. Yung man's effort. Sabi niya, ang liwanag na sinabi ng Diyos, kay Sarah, bibigyan kita ng anak. Sino po ba si Sarah? Yung lehitimong asawa niya. Di ba? Parang sa ano yan parang sa panahon natin ngayon Merong legit, merong fake. Kaya tayong mga lalaki, huwag kayong maglalagay ng fake. Doon lang tayo sa lehitimo. Nakuha po ninyo? Dahil natutuon po yung blessing ng Diyos Sa lehitimo, dahil ang pinag-isa, di ba? Si Sarah at saka si Abraham. Kaya huwag kayong kukuha ng fake. Dapat doon lang tayo sa legit. Nakuha nyo? Ano lang yan, segue, mga kapatid. Tuloy po natin yung pag-aaral. No? At sinabi ng Diyos sa verse 19, hindi, sabi niya, hindi kay Ismael, hindi doon sa man's effort. Hindi doon. Hindi, kundi sa iyong asawang si Sarah. Napakaliwanag na ito. Sa iyong asawang si Sarah, 90 90 years old na siya, 100. Talagang pinagtibay na yung kanyang salita. Hindi si Ismael, hindi sa anak mo si Agar na ibinigay ni Sarah. Magkakaanak sa iyo at tatawagin mo ang kanyang ngalang Isaac at aking papagtibayin ang aking tipan sa kanya ng pinakatipang walang hanggan sa kanyang lahi pagkamatay niya. So dito, binanggit pa ang pangalan ay bibigay pag naipanganak na. So, parto, inulit uli yung pangako, bumalik uli yung Diyos kay Abraham. Nagkaroon uli sila ng pag-uusap. Ito po, i-pass forward natin in 1810. Sabi po dito ng Genesis chapter 18 verse 10, at sinabi niya, walang salang di ako babalik sa iyo sa ganitong panahon, sa taong darating. At narito si Sarah na iyong asawa ay magkakaanak ng isang lalaki. At narinig ni Sarah sa pintuan ng tolda na nasa likod niya. Si Abraham at si Sarah ngay matanda na at lipas na sa panahon. Notice the word na ginamit. Lipas na sa panahon. Di ba? Yung word na ginamit medyo extreme parang kung tayo yung gagamit masyadong magaspang, masyadong harsh. 'Di ba? Lipas na sa panahon, no? Yun yung eksaktong ginamit. At tinigilan na si Sarah ng kaugalian ng mga babae. Ano po ibig sabihin nun? Ibig sabihin wala na po siyang buwan ng dalaw. 90 na magkakaroon ka pa ng buwan ng dalaw. 'Di ba? Tinigilan na ng kaugalian ng mga babae. So, kumbaga sa real talk talaga, imposible na. Pero dahil Diyos ang nangako, yung mga imposible para sa atin, posible doon sa Diyos na nangako. Mga kapatid. At nagtawa si Sarah sa kanyang sarili na sinabi, pagkatapos na ako'y tumanda, ay magtatamo ako ng kaligayahan at matanda na rin pati ang Panginoon ko. Ang tinutukoy niyang Panginoon ko si Abraham. Matanda na. At sinabi ng Panginoon kay Abraham, bakit tumawa si Sarah? Diyos yun naririnig niya. Bakit tumawa si Sarah? No? Na sinasabi tunay kayang ako'y magkakaanak na matanda na ako. Notice this verse mga kapatid, yung sinabi niya. In 1814, gusto ko kung pa-highlights yung talatang yan. At ganito po yung sinabi ng Diyos. May anumang bagay kayang 90 si nagtawa nga Notice this word. Pagka Diyos po yung nangako, may anumang bagay kayang napakahirap sa Panginoon. Inulit po niya, sa tadhanang panahon, babalik ako sa iyo sa taong darating at si Sarah ay magkakaanak ng isang lalaki. Ito po yung paano natin ito ma-apply sa ating panahon. Ito po, wag po tayo yung laging nauna. Wait for God's timing. Because God's timing is always on perfect timing.
Never been late, never been advanced, but always on perfect timing. Pag hindi binigay siya ng Diyos, marahil mas malaki po yung inilalaan niya sa yung hope o pag-asa. Because it's not yet your time. Hindi mo pa panahon. Wait for your time. There is always a proper timing na ibinibigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. We just need to wait for it. Kasi po may kasabihan ng mga tao, ang naglalakad anya ng matulin kung matinik ay malalim. Mas masarap po na makuha mo yung isang pagkain, yung isang prutas ng hinog sa tamang panahon. Hindi po yung hinog sa pilit, hindi ho matamis yun. No, mga kapatid, sana po makita natin ito. Paano natin ito maya-apply in our own time? May sinabi ang Diyos sa panahong darating, ayon sa itinakda, ayon sa itinadhana. Pati ho yung yung pagkakaroon ng magandang trabaho, ng pagkakaroon ng trabaho, lahat po yan ayon po sa itinadhana po ng Diyos according to His timetable. Not in our timetable. Alam ko po yung mga tao, tayo mainipin, gusto natin pag ganito, ngayon na. Diba? Hindi ho ganun. Hindi po ganun ang Diyos. Kaya dito po, muli ko pong babanggitin yung 18:14. Ang sabi po niya, may anumang bagay kayang napakahirap sa Panginoon? Sa tadhanang panahon ay babalik ako sa iyo sa taong darating at si Sarah ay magkakaanak ng isang lalaki. Notice that word. Ngayon, ito po ang kaganapan. 21:1. Sinabi po yan ng Diyos, ha? Ito po. At dumalaw ang Panginoon kay Sarah ayon sa sinabi niya. Ayon sa sinabi niya. Ano po yung sinabi niya? Sa tadhanang panahon. Sa darating. No? At ginawa ng Panginoon kay Sarah, Sarah ay naglihi at nagkaanak ng isang lalaki kay Abraham. Sa kanyang katandaan, sa tadhanang panahong sinabi ng Diyos sa kanya. Eksakto. Diba? Ano po yung moral lesson na makikita natin dito? Ang moral lesson, pagka ang Diyos po ng nangako, may katiyakan. Ito po in Hebrews chapter 6:13 to 15. Sapagkat nang mangako ang Diyos kay Abraham, ang pangako po anak, seed. Palibhas ay hindi niya maipanumpa ang anumang lalong mataas. Wala na kasing tataas sa kanya eh. Meron pa bang tataas sa Diyos? Ay ipinanumpa ang kanyang sarili. Kung hindi mismo sa asawa mo, doon ka magkakaroon ng anak. Yun ang binhing aking sinasabi. No? 100 ka na, walang problema. 90 na siya, walang problema. Ang nangako, Diyos. Sabi niya, nung wala nang maipanumpang mas mataas sa kanya, ipinanumpa yung kanyang sarili, yung kanyang pagka-Diyos. At sinabi, tunay na sa pagpapapala ay papagpalaing kita. At sa pagpaparami ay pararamihin kita. Yung po yung pinangako, di ba? At sa ganito na makapaghintay, notice the word, at sa ganito nang makapaghintay. Minsan kasi ang tao ganyan. Masyadong mainipin. Makapaghintay. No? Na may pagtitiis ay nagtamo siya ng pangako. So ito po ang aral na sa atin ay sinasabi at aral din pong nangyari sa mag-asawa. God Himself will provide. Ang pangako, binhi, but yung aral na dapat na matutunan natin na natutunan na nilang mag-asawa, wait for proper God's timing. Yun ang kailangan. Huwag tayong magmadali kasi minsan alam niyo po, yung tao nagmamadali, imbis na makuha niya yung gusto niya, yung grasyang ibibigay sa kanya ng Diyos, nauwi po saan? Sa disgrasya. Diba? Ganun yun nangyari kay kay Jacob. Gusto niya lahat. Asap. Gusto niya lahat. Instant. Yung blessing. Ninakaw niya ngayon. Doon sa kuya niya. No?
Yung pagkapanganay, kinuha niya rin, ginulangan niya yung kuya niya. Gutom eh. Gutom na gutom. O sige, ibibigay ko sa'yo. Pero akin na muna yung pagkapanganay ko. Di ba? Eh lahat naman yun ibibigay na Diyos sa kanya in proper time. Not in sa pamamaraan ng tao. Gaya na ho ng ginawa ni Sarah kanina, yung pamamaraan niya, teka, may pangako yung Diyos, pero imposible na magkaanak ako. So ito, ibibigay ko na yung alila ko na si Agar. Isa pa ho, in Romans chapter 4:19 to 21, ito po, at hindi humina ang pananampalataya nino po ni Abraham, gayon din ni Sarah. Kasi sabi nga po, harsh nga yung ginamit eh, lipas na sa panahon. Ganun yung ginamit na word eh, eksakto eh. At hindi humina ang pananampalataya na ipinalagay man ang kanyang katawang tulad sa patay. Gayon siya'y may 100 taon na. At ang pagkabaog ng bahay bata ni Sarah, notice this word pagkabaog ng bahay bata ni Sarah. Kaya alam niyo po, sa Diyos, nothing is too impossible for God para hindi niya gawin yun. Kasi may pangako siyang binitawan eh. Hindi niya pwedeng sirain yung pangakong kanyang binitawan. Kundi sa pagtingin niya sa pangako ng Diyos, ay hindi nag-alinlangan sa pamamagitan ng di pananampalataya, kundi lumakas ng lumakas, sa pananagitan ng pananampalataya na niluwalhati ang Diyos at lubos na nanalig na ang Diyos na nangako ay makapangyarihang makagawa noon. Kaya nga di ba pinangyari? Ginawa ng Diyos. Isa pa ho, kay Sarah naman, in Hebrews 11:11 to verse 12, sa pananampalataya, si Sarah rin ay tumanggap ng lakas upang ipaglihi ang binhi nang lipas na ang kanyang gulang. Harsh talaga yung ginamit. Lipas na ang kanyang gulang. Pansinin niya po, God Himself provided the strength to Sarah kasi 90 na siya para ipaglihi niya po si Isaac. Kasi usually, di ba, tingnan niyo po to, sa medical na termino, di ba meron nung sinasabi yung menopausal baby? Yung parang kumbaga sa last naman na yan. Kumbaga sa huling na yan. Huling paghabol na magkakaanak ka. Di ba karamihan ng mga menopausal baby? Sabi nga nila, parang yung isang paa mo nakaapak na sa hukay. Kasi hirap ng mga anak yun, hindi kagaya ng na medyo bata pa. No? Kaya dito ang sabi ng author po ng Hebrew, napakaganda nung sinabi niya, sa pananampalataya, si Sarah naman ay tumanggap ng lakas upang ipaglihi ang binhi. Nang lipas na ang kanyang gulang, palibasay inari niyang tapat ang nangako. So God provided her a strength para po ma-endure niya na ipagdalang tao po niya yung binhing pinangakuan, si Isaac. Na kung saan, kanina po, sa genealogies, ang pinakadulo na pinangako ang binhi, si Kristo po, ang ating Panginoong Hesukristo. Tuloy lang po natin ang pagbasa. Ito na po yung mga last na events. Nagkaroon na ho ng kaganapan, lumabas na po si Isaac. So meron pong another. In chapter 22 verse 1, at nangyari pagkatapos ng mga bagay na ito'y sinubok ng Diyos si Abraham. God test Abraham. Alam mo ninyo sa pagiging mananampalataya, wala hong ipinangako ang Diyos gaya po ng pangangaral ng mga prosperity preacher. Ang sabi ko ng mga prosperity preacher, pag kayo nasa Diyos na, wala nang pagsubok na darating sa inyo. Wala nang ganito, wala nang mga paghihirap. No? Ganun yung sinasabi nila. Puro kasaganaan, puro karangyaan, hindi ganun. Kasi mismo ito, lingkod ng Diyos si Abraham. Tinatawag po siyang man of faith. No? Nangyari pagkatapos ng mga bagay na to, sinubok ng Diyos si Abraham. At sa kanya'y sinabi, Abraham, at sinabi niya, narito ako. Ang ibig sabihin po ng narito ako, handa akong gawin ang kalooban mo. Dapat po lagi tayong ganun. We are always ready to do the will of God. Verse 2, ano po yung pagsubok? What is the test? At sinabi, kunin mo ngayon ang iyong anak,
ang iyong bugtong na anak. Kasi isa lang eh. Si Isaac lang yun, kaya bugtong na anak. Na si Isaac at na iyong minamahal at pumaroong ka sa lupain ng Moriah at ihain mo siya roong handog na susunugin sa ibabaw ng isa sa mga bundok na aking sasabihin sa iyo. Ano yung pagsubok? Mabigat. Alam niyo po, meron ako napanood na film nito, ang pamagat Abraham. Nung binabasa ko po ito, nung pinanood ko yun, parang hindi magkamats. Papaliwanag ko sa inyo kung bakit. Ang senaryo po sa pelikulang napanood ko, nung inutusan po ng Diyos pumunta sa bundok ng Moriah kasi merong test ang Diyos sa kanya. Ang test po ng Diyos, ihandog mo sa akin ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak na handog na susunugin. So ibig sabihin, papatay niya, then magiging burnt offering. Alam niyo yung napanood ko, iyak ng iyak ho si Abraham, doon tulo ng luha. Tapos yung anak niyang ihahandog niya, nagre-resist. Kasi papatayin siya. Ihahandog na. So pagbasahin niyo, ulit-ulitin yung basahin. At i-visualize niyo po, walang ganong senaryo. Dito nga po sa senaryo rito, nung binabasa ko ulit-ulit, nung tinatalian na po si Isaac, wala po siyang pagtutol eh. Wala. Dahil po sa faith, at ganun din si Abraham. Mamaya po makikita natin yon sa mga last. Siguro mga last 4 verses na lang po. So ito na po. Verse 22. Ano po yung pagsubok? Kunin mo ngayon ang iyong anak. Ang iyong bugtong na anak sa verse 2 po ng chapter 22. Na si Isaac na iyong minamahal at pumaroong ka sa lupain ng Moriah at ihain mo siya roong handog na susunugin sa ibabaw ng isa sa mga bundok na aking sasabihin sa iyo. So mabigat ang pagsubok. Mabigat yun. Isa na lang nga yung ipinagkaloob na anak. Tapos antes pa, handog na susunugin. So ito na po. Fast forward. Chapter 22 verse 6 to verse 8. At kinuha ni Abraham ang kahoy at ang handog na susunugin at ipinasan kay Isaac. So dumating na po sila doon sa venue nung sinabi ng Diyos. At dinala sa kanyang kamay ang apoy, ang sundang, yung sundang ko yung pang-stab doon sa handog na susunugin. At sila'y kapwa yumaong magkasama. Verse 7, at nagsalita si Isaac kay Abraham. Ano po yung kanyang sinabi? Ito po, napakaganda. Kanyang sinabi, nasa kanyang ama na sinabi, ama ko. At kanyang sinabi, narito ako, anak ko. At sinabi niya, narito ang apoy, ang kahoy, ngunit saan naroon ang korderong pinakahandog na susunugin? Nagtatanong siya, pero alam ng tatay niya ang test. Ano po yung test sa kanya ng Diyos? Ihandog mo ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak na handog na susunugin. So yung tanong niya, sasabihin niya bang, anak, ikaw yun. Ganun sasabihin niya. Notice verse 8 kung ano po yung sinagot ni Abraham. At sinabi ni Abraham, Diyos ang maghahanda. God Himself will prepare. God Himself will prepare. Kasi ito po yung test. Test of faith. Pagsubok ng pananampalataya. Mamaya, tingnan natin. Bakit dyan? Without a doubt, without a hesitation, kung ano yung test na sinabi ng Diyos sa kanya na gawin niya, gagawin niya talaga. At ano yung pinakapangulong dahilan bakit niya ginawa yun? Without hesitation. Without a doubt. So tuloy po natin ang pagbasa. Sabi niya, God Himself will prepare. Verse 8, at sinabi ni Abraham, Diyos ang maghahanda ng korderong pinakahandog na susunugin. Anak ko, ano pat sila'y kapwa yumaong magkasama. Nandun po yung faith ni Abraham. Sabi niya, Diyos ang maghahanda ng korderong handog na susunugin. Ang ganda nung faith niya rito. Tuloy po natin ang pagbasa in verse 22:9. Sila'y dumating sa dakong sa kanya'y sinabi ng Diyos at nagtayo si Abraham doon ng isang dambana. At inayos ang kahoy at tinalian si Isaac. Alam niyo, binivisualize ko ito nung inaaral ko eh. Without hesitation dito si Isaac. Hindi siya pumapalag. Pero pag pinanood niyo yung movie na Abraham, doon po pumapalag doon ng
nanlalaban si Isaac at umiiyak. Dito po, pag bivisualize nyo sa utak nyo, walang ganong pangyayari. No? At tinalian si Isaac na kanyang anak at inilagay sa ibabaw ng dambana. Sa pelikula, ang likod niya doon sa ibabaw ng dambana, talagang pumapalag eh. Dito pag i-visualize nyo, walang ganong pangyayari. Walang panlalaban, no? Sa ibabaw ng kahoy. At iniunat ni Abraham ang kanyang kamay, na gano'n na hawak yung sundang eh. Sasaksakin na, no? At hinawakan ng sundang upang patayin ng kanyang anak kasi yun yung test sa kanya eh. Di ba? Verse 11, at tinawag siya ng anghel ng Panginoon mula sa langit at sinabi, Abraham, Abraham. At kanyang sinabi, narito ako. The same din po nung sinabi niya po doon sa verse 22, verse 1, narito ako. Verse 12, at kanyang sinabi, huwag mong buhatin ang iyong kamay sa bata o gawan man siya ng anuman, sapagkat talastas ko ngayon. Kailan po niya nasabing talastas ko ngayon? Kasi talagang sasaksakin niya na eh. Yun yung test eh. Talastas ko ngayon na ikaw ay natatakot sa Diyos sa paraang hindi mo itinanggi sa akin ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak. Ano po yung moral lesson? Na dito'y makikita na natin na pwede rin natin i-apply sa panahon natin ngayon. Alam niyo, sa panahon natin, hindi ganun ang pagsubok ng Diyos sa atin. Napakaliit lang. Time lang. Oras lang. Araw lang. Hindi buong 24 oras ang hinihingi niya. Kasi minsan lang naman po tuwing unang araw ng Sanlinggo ang magkakaroon tayo ng pag-alaala sa Diyos. Sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay sa pamamagitan ng bread bake. No? Minsan nga mas maaga tayo pag alam niyo po uso ngayon yung mga dating app. Ewan ko ba? Dating app. Meet up. Ganito oras ng tagpuan natin sa Robinson, 6:30. Alam niyo, overexcited yung lalaki eh. First time eh. Ang ganda ng profile pic eh. Ang ganda ng ganito eh. Alam niyo, 6:30 usapan. Alas 5 pa lang, nandun na. Ang tindi. Totoo yan. Totoo hindi. Bumili kayo ng concert ticket. Alam niyo, bouncer po trabaho ko. Yung nag-concert si Ed Sheeran, ang oras po ng kanta, 7 p.m. Grabe, alas 11 pa lang, may pila na. Bakit pag sa Diyos, napaka-unfair natin. Ang oras ng pagkakatipon, 9 a.m. 9 a.m. Napaka-simple lang na test Sa kanya, ang tindi ng test. I-offer mo sa akin yung iyong anak, ang iyong bugtong na anak. Handog na susunugin. Ang tindi ng test sa atin, hindi ganun eh. Pero ano po, nasusubok tayo. Why? Pag sa pag-aaral, sa mga schools, di ba? Pag late na, nakasarado na yung pinto. No ID, no entry. Bakit nung kompleto, naka-ID pa yung mga estudyante? Walang nalilate. Bakit pag sa Panginoon, napaka-unfair natin? Ba't pag sa trabaho, sinasabi, no late? Hindi tayo nalilate, ba't pag sa Diyos? Di ba? Tapos pag humiling tayo, ang gusto natin, now na, Panginoon. Now na, please. Tapos pag siya, hindi natin maibigay yung word na sinabi ni Abraham, narito ako. Parang hindi natin naisa sa kabuhayan yung word na narito ako. 'Di ba? To the fullest, yung the word na narito ako. 'Di ba? Parang ano yun, parang unfair talaga na para sa Diyos. Ito po ang dahilan, ano po mga kapatid? Sinabi ng Diyos sa pamamagitan ng anghel sa langit, gusto na napatunayan ko na ngayon na ikaw ay hindi natatakot. Sa paraang hindi mo tinanggi sa akin ang iyong anak. Di ba sinabi po ni Abraham, nagtanong kasi sa akin, God Himself will provide alam. Ito na po, 22:13. Itiningin ni Abraham ang kanyang mata at namalas narito ang isang tupang lalaki sa dakong likuran niya. Nahuli. No, huli po Ibig sabihin, ito talaga yung prepare ng Diyos. Ito yung provide ng Diyos, no? Sa dawag sa kanyang sungay at pumaroon si Abraham at kinuha ang tupa at siyang inihandog na susunugin na inihalili sa kanyang anak. God Himself provide.
inihalili sa kanyang. Ano yung aral na makikita natin dito mga kapatid? Ito pa in Hebrews 11:17. Sa pananampalataya ng subukin si Abraham, ay inihandog si Isaac. Oo, siyang tumanggap na may galak ng mga pangako, ay siyang naghandog sa kanyang bugtong na anak. Di ba ang pangako ng Diyos? Through your seed. Lalabas mismo kay Sarah. Ito na, binigay na. The first test, ihandog mong handog na susunugin. So ito po yung topic ng Hebrew author. Sa verse 18, sa makatwid bagay, yaong pinagsabihan kay Isaac ay tatawagin ang iyong binhi. Nainisip, ito pala yung dahilan. Bakit niya? Talagang papatayin na. Andiyan na yung suntang, hawak niya. Verse 19, ito po yung key verse. Nainisip na maging sa gitna ng mga patay, maaaring buhayin siya mag-uli ng Diyos. Ganda, no? Ibig sabihin, napatunayan niya walang imposible sa Diyos. Kasi nung nangako nga sa kanila tinupad yung pangako 190. Paniniwala niya, binigyan tayo ng Diyos wala naman tayong anak Yun nga yung complaint niya, hindi mo nga ako binigyan ng anak No, binigyan mo ako, ngayon kung susundin ko yung inutos mo sa akin, yung test na to, kaya mong buhayin maging sa gitna ng mga patay. Without a doubt, without hesitation, gagawin niya talaga. Nainisip, maging sa gitna ng mga patay, maaaring buhayin siya mag-uli ng Diyos. Mula dyan din naman ay muli siyang tinanggap na isang halimbawa. Siya po yung magandang ehemplo. When it comes to faith, ang bigat. Mabigat to. Sa atin nga, oras lang Minsan sumisemplang pa tayo. Attendance lang nga Minsan ang dami pang bakante. Nasusubok tayo. Di ba? Minsan nga nalulungkot nga Pwede talaga ang Diyos magkaroon ng tinatawag na jealousy. Di ba? Sabi sapagkat ako Diyos na mapanibuguin. Bakit pag sa mga gathering na ganito hindi ka nag-a-absent? Bakit pag sa assembly absent ka? Di ba? Bakit pag sa ganitong mga reunion na uso ngayon, kung ano-anong reunion ng elementary, reunion ng high school, reunion ng college. Kasi di ba, yan yung mga nauso. Ba't dyan wala kang absent? Bakit dito ang dami mong absent? Di ba? Hindi naman yan araw-araw. Lingguhan, hindi pa isang buong araw, oras lang. No? At dito po makikita natin yung quality ng faith ni Abraham. Kung ikukumpara natin at pagtatabihin yung faith natin, naku, wala pa ho tayo sa kalingkingan kung tutuusin. Parang ito, kumbaga sa para po tayong nananalamin. Hanggang saan na ba ako? Nasa na ba ako? Di ba? When it comes to faith, compare dito sa tinatalakay natin ngayon. No? Nangako ang Diyos sa kanya, Abraham, through your seed. Wala pa siyang seed, no? Binigyan siya ng seed, binigyan siya ng anak. No? At nung binigay yung anak, another testament, another pag-test. Handog mo siyang handog na susunugin sa akin. Pero ang ganda ng faith niya. Kumbaga sa ginto, 24K talaga. Without hesitation, without a doubt. Kasi sabi niya, wala naman ako niyan Binigyan mo ako. Ngayon, kung susundin ko yung sinabi mo, sumasampalataya ako. Pag ito pinatay ko, kaya mong buhayin mag-uli, maging sa gitna ng mga patay. Ang tindi ng faith niya. Kaya kapag inaano ko para akong nahihiya Sa faith ko ngayon, compared sa kapag mananalamin ako kay Abraham, ang layo. Kung titingnan natin. Yun po yung, dito yung may apply natin in our time. Hindi po mahirap. Napaka ganda ho ng natin ngayon, hindi kagaya ng panahon ng mga apostol. May Roman Empire na umuusig sa kanila para hindi sila magkatipon. Ngayon, walang ganun. Nasa tayo? Nasa demokratikong bansa tayo, malaya tayo. Ang problema lang tayo mismo yung humahadlang. Tayo mismo yung humahadlang sa sarili natin. Ipinagkakait natin yung hinihingi ng Diyos sa atin na nagawa ni Abraham sa paraang sinabi niyang, narito ako. Ngayon po mga kapatid, tanong natin sa ating sarili bilang last, kaya na ba nating sabihin sa Diyos ngayon yan na narito ako? Isa pong napakagandang tanong iiwan ko po sa ating lahat. Kaya na ba nating sabihin at gawin sa Diyos yung salitang gaya ng binitawan ni Abraham na narito ako? Muli, isang magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat.